Natin lahat and welcome to the last service of the year. Tayo po lahat ay umawit. 1, 2, 3, katauhan ko'y iaalay.
sa akin ng buhay. Kaya, O Diyos, sa'yo lang titingin, di na ako lilingon. Ang aking nakaraan ay nasa iyong paa, hindi na kailanman pababalikan. Kaya, O Diyos, sa'yo lang titingin, di na ako lilingon. Di na ako lilingon. Wala kang katulad sa habang panahon, sa habang panahon. Wala kang katulad, noon, bukas, ngayon, noon, bukas, ngayon. Dahil ika'y tapat, ang bukas ay aking mahaharap.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Pastor Frank. Tayo po ay nasa bagong venue natin at yung pong ating background, yung nakikita ninyong cross ay isa sa pinakamagandang cross na nakita natin sa ating talambuhay. Meron pong kwento yan na napakaganda. Saka po na lang po ibabahagi. Pero ngayon po umaga ito, tayo po ay dumako sa panalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa umagang binigay niyo sa amin na kami po ay nakapagsama-sama na magsamba sa inyo ngayong huling linggo ng 2023. At sana po Panginoon ay ang mga kasama namin na nananambahan sa inyo ay may panibagong panimula sa susunod na linggo at pagkatapos ay may pagpapaalam sa aming nakaraang 2023. Nawa Panginoon ay magkaroon kami ng mga pag-iisip at pagmumuni-muni sa aming mga buhay para lang sa ganun Panginoon ay hindi po nasayang ang isang taon na nakalipas at sana Panginoon ay hindi na naman masasayang ang susunod na taon. Bagkus Panginoon, nais namin maging mas makulay, mas mabunga, mas marami kaming mga matututunan at mas marami kaming mga magagawa para sa inyo at para sa ibang mga tao. At para sa amin din, Panginoon, na kung saan ay kami po yung unang-unang maaapektuhan, kami po yung unang-unang mabibenefisyuhan ng mga bagay ng pagsusuko namin sa inyo. Nawa, Panginoon, inyo pong pagpalain ang aming pananambahan ngayong umagang ito. Pagpalain niyo, Panginoon, lahat ng mga nanunood, nakikinig, at pati na rin, Panginoon, yung mga kapatiran namin na nagbabahagi at tumutulong para maipalabas at maipahimpapawid ang aming worship service ngayong umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning sa inyo and welcome to our last worship service for the year 2023. Kaya next week, magbabago na po tayo ng pagsusulat ng date. 2024 na, wag tayo magkamali. And we praise the Lord that you're here. You and your family are here online viewing our YouTube stream. And habang nagbabakasyon ng marami po sa atin at may mga family time, I do pray that we would continue to refresh ourselves as to how God had worked throughout this whole year. At ma-refresh po natin yan with our families. We could share that, especially during our time of celebrating the New Year. And as we view this video, marahil ay meron kayong pwedeng i-invite. Pwede nyo pong i-share yung video na ito sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan upang sila rin ay makasama sa pananambahan natin. As we continue to serve the Lord this coming 2024, nais ko lang pong i-share sa atin ang ilang mga announcements. Of course, welcome to our new venue dito po sa 77 Lovely Street. Yan, nakikita po natin, ito yung surroundings natin. Kaya, konting orientation, pagkapasok nyo po dito sa 77 Lovely Street, papasok po kayo dito sa ating worship center o yung ating chapel and we'll be able to house at least 100 to 120 people here. Kaya invite nyo po ang mga friends and loved ones nyo po to come and join us starting this coming January. Every week na po tayo magkikita-kita. Kaya kalabitin nyo po yung katabi ninyo. Sabihin nyo po, every week na po tayo pupunta sa CBC Chapel po natin. 77 Lovely Street. Pwede nyo po ipin yan sa inyong Google Maps and dun po sa ating prayer group sa Messenger, we shared already the pin na pwede nyo pong gamitin kung kayo ay gagamit ng Google Maps. At patuloy pa rin naman tayo merong live stream ng ating worship service. Kung kayo po ay hindi talaga makakapunta sa venue natin dito sa Las Piñas, sa BF Almanza, you can always tune in to our YouTube channel para sa ating mga services. Ganon din po ang services sa Molino, tuloy-tuloy po na every Sunday meron po sa Blue Avenue, 10 a.m. Sabay-sabay po tayo magsasamba sa Panginoon. And we pray that if you're also near in our venue sa Cavite, ma-invite nyo rin po inyong family and friends doon sa lugar po natin doon.
Patuloy din po ang ating midweek service every Wednesday ng 8 p.m. So that will be continuously via YouTube, and you can also continue to invite your friends and loved ones there. As to our Sunday School, our Spin 180 Youth and Hangouts para sa Young Pro this coming January, please stay tuned lang po sa ating mga schedule, as marami po sa ating mga leaders ay syempre kailangan din pong magpahinga at magbuelo at magplanning para sa kanila pong kalendaryo this coming 2024. So stay connected sa ating pong CBC Prayer Warriors group chat. At kung hindi nyo pa nila-like o fina-follow ang ating CBC Facebook page, please follow that at maging yung ating CBC Molino page. Ganun din ang ating YouTube channel sa ating YouTube. And continuation na po ng ating cell groups this coming January. So I hope that when we come back together again, we'll be excited to journey once more with what the Lord has in store for us for this coming year. Nakikita po natin sa taas ang ating mga banking details. So please refer to that sa ating marquee na nakikita sa taas. No? So please refer to that as we send our tithes and offerings na ating pong patuloy na ipagkatiwala sa Panginoon as we see His hand of blessing sa ating church at sa ating ministries sa CBC. Guys, po nating batiin ang ilan sa mga birthday celebrators natin this coming week. At unang-una po, pareho po silang January 5. Batiin po natin siyempre si Pastor Frank Villanueva. 65th birthday niya na po. And we hope that God would continue to give him good health and strength. At ganun din, we also would like to greet si Rolane de Guzman. Happy birthday din sa iyo. Ilang ating mga birthday celebrators, and wala tayong anniversary celebrants. But as we spend time to listen to God's Word this morning, may you continue to sense God's leading sa iyong buhay, sa inyong buhay as a family, and may you also commit to Him all the things that you will face this coming year. So God bless you and your family. Happy New Year. Ang pagbasa mula sa Lucas chapter 2 verse 41 to 52. 41. Bawat taon, pumupunta ang mga gulang ni Jesus sa Jerusalem para dumalo sa pista ng paglampas ng anghel. 42. Nang 12 taon na si Jesus, muli siyang pumunta roon gaya ng nakaugalian niya. 43. Pagkatapos ng pista, umuwi na sila, pero nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem. Hindi ito namalayan ng mga magulang niya. 44. Ang akala nila ay kasama siya ng iba nilang kababayan na pauwi na rin. Kaya nagpatuloy silang naglakad buong araw. Bandang huli ay hinanap nila si Jesus sa kanilang kamag-anak at mga kaibigan. 45. Nang nalaman nila na wala si Jesus sa kanila, bumalik sila sa Jerusalem para roon siya hanapin. 46. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa templo ng nakaupong kasama ng mga tagapagturo ng kautusan. Nakinig siya sa kanila at nagtanong. 47. Namangha ang lahat ng nakinig sa mga isinagot niya at sa kanyang katalinuhan. 48. Nagtaka ang mga magulang niya nang natagpuan siya roon. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo ito ginawa sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." 49. Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ay narito ako sa bahay ng aking ama?" 50. Pero hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. 51. Umuwi si Jesus ng Nazaret kasama ng kanyang magulang at patuloy siyang naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. 52. Patuloy na lumaki si Jesus at lalo pang naging matalino. Kinalugdan siya ng Diyos at ng mga tao. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Makinig tayo sa mensahe na ihahayag sa atin ni Pastor Frank.
Magandang umaga po sa inyo ulit at tayo po ay magtatapos ng ating taon ng 2023 sa ating huling linggo ngayong araw na ito. At nais ko pong i-invite kayo na tayo po ay makinig at matuto mula sa ating binasa ng ating scripture reader na si Kuya Bricks kani-kanina laang. At ang mensahe po natin ngayong umagang ito ay entitled Pursuing God's Purpose. Sa Tagalog po ay sinusunod ang layunin ng Diyos. Sinusunod ang layunin ng Diyos. Mula po doon sa ating binasa kanina ay babasahin ko po ulit yung mga yugto-yugto, portion by portion. Sa English naman po ito po ay kinuha ko sa ESV, English Standard Version. So yung first point po na nais natin makita dito, doon po sa verses 41 to verse 42, every year, Jesus' parents went to Jerusalem for the Passover festival. When Jesus was 12 years old, they attended the festival as usual. And I'd like to entitle this, A Change from the Usual. Kasi nga po ay taon-taon hanggang dumating si Kristo ng 12 taon ay lagi silang pumupunta doon sa Jerusalem. It's a festivity na ginagawa nila. And of course ay hindi po madali ang biyahe nung panahon na yon. Ano ho? Hindi po isang araw lang. Siguro po kung kayo magbabiyahe from Nazareth going to Jerusalem, ay yung po ay 2.5 oras laang. Pero ngayon po, ay nung panahon nila, ay umahabot po yun ng limang araw bago sila makarating doon. So, dito po sa atin nakita ay meron pong usual na ginagawa sila. Wala naman po masama doon sa usual na ginagawa ng isang tao, pero kadalasan po sa ating kultura, kuminsan pag nagiging usual ay nagkakaroon ng ibang ibig sabihin ito. Siguro meron tayong usual na ginagawa na tama, meron tayong usual na ginagawa na pagpuri at nakakalugod sa Panginoon Diyos, pero may mga usual tayong ginagawa na kung saan ay nagiging kasalanan ito. Kasi nga po ay patuloy na natin ginagawa at pagkatapos nun ay wala na tayong iniisip kung ito ba ay tama sa mata ng Panginoon Diyos, ito ba ay kalugod-lugod sa Kanya, ito ba ay hango sa purpose ng Panginoon sa aking buhay. Kaya doon po sa ating subpoint, sin is missing the mark and it could be the usual things that we do. Kasi po kung minsan ay pag lagi na natin ginagawa, kung minsan hindi na tayo nagbibigay ng halaga doon sa puso natin. Halimbawa, pagpunta natin sa worship service, yung usual na lang natin ginagawa pero wala doon ang puso natin. O kaya yung pagbabasa ng Bible, usual natin ginagawa pero wala doon yung ating attention at saka yung focus natin. Yung pagbibigay sa Panginoon, naging usual na lang to the point na yung wala tayong pasasalamat sa Panginoon. Kaya may mga bagay na usual kuminsan, pero yung usual na yon is actually missing the mark. Kasi nga po ay wala na sa puso, wala na sa wisyo, wala na sa tamang pag-uugali ng ating mga ginagawa dito. Now, po pwede pong mali, po pwede rin pong hindi mali. Katulad po dito sa Romans chapter 3 verse 23 na kinuha po natin sa Phillips translation, for there is no distinction to be made anywhere. Anyone or everyone has sinned and everyone falls short of the beauty of God's plan. May napakagandang plano ng Panginoon sa bawat buhay natin. Pero pag tayo po ay sumusunod dun sa nakagawian na natin, patuloy na natin ginagawa, lagi natin ginagawa, na wala nang pagbabago doon, nagiging taliwas na sa plano ng Panginoon Diyos. We're missing the mark already. Because that may not be what God wanted us to do. So may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tulad po sa buhay ni Kristo po, meron siyang plano sa buhay niya. Kaya lang nga po ay dahil nakagawian nila, nung nagkaroon ng pagbabago, biglang nagulantang yung mga tao na nasa kapaligiran niya. At ganoon din po sa buhay natin. Every year, we need to make an evaluation and think, am I missing the mark of what God wants me to do for my life this year or maybe next year? Hindi panibasa kayo'y pinanganak na nakasuot ng yung tsinelas na gawa sa kahoy. Anong tawag na doon? Anyway, hanggang mamamatay ka, ganun na lang ba? Hindi naman po, hindi panibasa ay
nung nakagisnan mo yung saya hanggang ngayon ay saya pa rin, nagkakaroon din po yung pagbabago and there are changes in our lives na hindi naman masama. Pangalawang bagay na nais ko po makita natin dito is that change is repentance, turning around towards God from the usual. Pagbabalik loob sa Kanya, sabi sa Matthew chapter 3 verse 23, prove by the way you live that you have repented of your sins and turned to God. Alam po nyo, yung kasalanan ay hindi naman necessarily pumatay ka ng tao, kaya nagnakaw ka, kaya gumawa ka ng isang immoralidad. Yung pong kasalanan ay hindi natin nagawa yung plano at layunin ng Diyos sa buhay natin. That could be every day, that could be within the week, that could be within the month, that could be within the year. Kung meron kang mga ginawang activities, kung meron kang mga ginawang plano, meron kang ginawa sa buhay mo pero hindi sang-ayon sa plano ng Diyos, you have missed the mark. And therefore, I would like to urge you to repent and say, Lord, hindi ko nasunod yung plano niyo para sa akin at nais ko pong magbalik loob sa inyo mula doon sa lagi kong ginagawa, mula doon sa mga bagay na usual kong ginagawa. At katulad po dito, gagamitin ko lang yung phrase na yon, kay Mary, tsaka kay Joseph, at tsaka kay Jesus Christ, they attended the festival as usual. Nothing wrong with the word as usual. Kaya lang nga, kuminsan, nagiging manhid tayo roon. Nagiging, parang palalo na lang yung mga ginagawa natin na hindi natin iniisip. Ito nga ba yung nais ng Diyos para sa akin na yung pagkakataong ito? Natapos na yung, o matatapos na yung 2023, ano na nangyari sa buhay mo? Usual lang. Ibig mo sabihin, walang pagbabago, walang growth, walang bagay na isinuko mo sa Panginoon, wala ka man lang naranasan doon sa mapagpalang kamay ng Panginoon Diyos. Huwag naman sana. Magkaroon naman sana tayo ng something to look forward to. Ito po yung unang principle natin. Let's not allow sin to be the usual in our lives. Let's repent as soon as possible when and if we have sinned. Kaya po mga kapatid, isipin natin palagi sa bawat araw ng buhay natin. May mga bagay na ginagawa ang Diyos, may mga bagay na inihahain siya sa atin na hindi usual. Hindi yun na lang palagi kung hindi merong pagbabago. Pangalawang bagay na nais ko po makita natin dito sa ating kwento na binasa ni Kuya Briggs ay there is peace and assurance versus worry. Tingnan nyo yung nangyari dito verses 43 hanggang 47. After the celebration was over, they started home to Nazareth. And of course, syempre, akala nila kasama nila si Kristo. But Jesus stayed behind in Jerusalem and his parents didn't miss him at first. Kasi maraming mga tao nagbabiyahe, caravan sila. Because they assumed that he was among the other travelers. But when he didn't show up that evening, they started looking for him among their relatives and friends. And mind you mga kapatid, hindi madali yung biyahe na ito. Nawala si Kristo. And maaaring sasabihin nyo, siya ba'y sumuway sa mga magulang niya? Kung i-analyze mo, hindi naman siya sumuway sapagkat wala naman instruction, wala naman sinabi sa kanya, hindi sila nakapag-usap, pero meron siyang natutunan dito. When they couldn't find him, verse 45, they went back to Jerusalem to search for him there. Mga kapatid, ang Jerusalem po ay 148 kilometers away from Nazareth. So bumalik sila doon, pero verse 46 sabi dito, 3 days later, they finally discovered him in the temple, sitting among the religious teachers, listening to them and asking questions. Now, isang tanong ko kanina, yung pagkatapos ba ng 3 araw na yun ay pagkatapos ba ng biyahe nila or pagkatapos silang dumating doon ng 3 araw at hinanap siya ng 3 araw, whichever. Mga kapatid, kung ikaw ay nawawala ng isang araw, isang buong araw, at hinahanap ka ng mga magulang mo, hindi usual yun. Hindi magandang nangyayari yun. Kaya nga, isang katanungan ko dito, si Kristo ba'y nagkamali? Pero there was no point na
meron siyang sinuway dito, kaya lang nga ay siguro para pareho silang nag-assume na laang, and it was an honest mistake to every one of them. Verse 47, and all who heard him were amazed at his understanding and his answers. Kasi nga kausap niya yung mga guro doon sa templo, yung mga religious leaders, religious teachers doon sa templo. Now, meron tayo makikita po rito. Number one, our new journey may be scary. Scary kay Jesus Christ because it was the first time na humiwalay siya sa kanyang mga magulang. Scary for Jesus Christ because he was talking to the religious teachers. And then secondly, it was also scary for Mary and Joseph kasi nga that was the first time na nawala si Jesus Christ sa kanilang piling. And at the same time, hinanap pa nila siya for 3 days or maybe more than that because of their travel going back to Jerusalem. Nakakatakot yun. Nakakatakot yun. Alam po ba ninyo, pag tayo'y sumunod din sa Panginoon, kung minsan nakakatakot din. Dahil yung bagong journey natin, yung bagong tahak ng buhay natin ay nakakatakot. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Joshua sa Joshua chapter 1, verse 6, sinabi niya dito, be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors who would give them. Now, i-dissect lang natin, sandalian nung sinabi ng Panginoon sa kanya, be strong and courageous. Kasi nga po siya natatakot. Bata pa si Joshua nung panahon na yun. Sabi niya, Lord, si Moses ay may edad na, seasoned na siya, magaling na siya. Samantalang ako'y bata pa. May mga ibang taong mas matatanda sa akin. Nandiyan na si Caleb na mas matanda sa kanya. Pero hindi siya ang pinili ng Panginoon. Kaya ang encouragement na binigay ng Panginoon sa kanya, Joshua, maging matatag ka at maging malakas ang kalooban mo. Alam niyo kung bakit? Kasi nga yung takot ay either magdadala sa atin papalapit sa Panginoon or humawak dun sa takot natin at mas magtiwala tayo sa takot kaysa sa Panginoon. Kaya sabi niya rito, for you are the one who will lead these people. Alam niyo, napakaganda yun, there was an assurance from God that He called him and He appointed him to be the leader of the nation of Israel during that particular time. Ano yung task niya? Yung great task niya to protect all the land, or to possess all the land that I swore to their ancestors that I would give them. To possess all the land. Kaya kung tatanungin niyo, ano ba yung land na yun? Kasama po dyan yung pinag-aawayan nila ngayon na Gaza Strip. Kasama po dyan yung West Bank. Kasama po dyan yung portion ng Lebanon. Kaya kung talaga ipapakita nila sa buong mundo, ano ba talaga yung lugar na ibinigay sa kanila? Yung po yung mga lugar na yon. So our journey may be scary. Katulad din po sa atin na pag kayo'y tumanggap kay Kristo, maaaring nakakatakot din. Kunin lang natin yung pangalawang point natin dito sa second sub-point natin dito. People we love may not fully understand it yet. Nakakatakot kasi nga po ay nung tayo tumanggap sa Panginoon, maaring hindi natin alam kung ano yung tatahakin natin. At yung mga tao na nasa paligid natin, yung mga tao na nagmamahal sa atin, ay natatakot din sila. Baka naman tayo ay nagda-drugs, kaya tayo nagkaganito. Baka naman tayo na-depress lamang, kaya tayo nagkaganito. O baka naman meron tayong mga pinagdadaanan na problema, kaya tayo nagkaroon ng pagbabago sa usual natin. Pero mga kapatid, natatakot sila kasi hindi nila masyado naiintindihan. Tayo rin, takot din tayo. Pero alam nyo, kung kayo'y tumanggap sa Panginoon, kung naiintindihan ninyo yung pagtanggap sa Panginoon, panghawakan ninyo yun sapagkat yung ibang tao, hinahanap-hanap nila kung paano magkaroon na relasyon sa Panginoon Diyos, and yet hindi nila makita-kita. Kung minsan nasa harapan na nila, ayaw pa nilang makita. Meron nga kami nakausap lately na kung saan ay sinasabi nga niya na hindi ba meron yung tinatawag na election ng Diyos? Alam ng Diyos kung sinong pupunta sa langit at sinong hindi pupunta sa langit. Sabi namin sa kanya, alam mo ninyo, hindi yun ang problema. Ang problema, kung binibigyan ka ng Panginoon Diyos ng pagkakataon na tumanggap sa kanya, tatanggapin mo ba siya o hindi? Hindi, ang Diyos na nakakaalam yun eh.
Huwag mong ibaling sa Diyos kasi binibigyan ka niya ngayon ng pagkakataon ngayon eh. Kahit tatanggapin ko siya, kung di niya ako tanggapin ano mangyayari sa akin? In other words, parang isinisisi niya sa Panginoon Diyos kung mapupunta siya sa langit o hindi. Samantalang, it is scary when we give our life to the Lord, pero alam mo naman kapag ikaw ay nagbigay ng buhay sa Panginoon, ikaw ay merong assurance sa Kanya at merong kang calling sa Kanya at merong kang appointment sa Kanya. Malaki man ang pinagagawa ng Panginoong Diyos sa iyo. So people we love may not fully understand it kasi nga natatakot din sila. Kaya Luke chapter 2 verse 50, yung isang binasa kanina, but they didn't understand what he meant kasi meron siyang sinabi sa kanila na hindi nila naintindihan. Medyo mabigat yung sinabi ni Jesus kay Mary at kay Joseph. So siguro nung ikaw ay unang nakakilala sa Panginoon at nagkaroon ka ng pagbabago sa buhay mo, natatakot ka rin kasi hindi mo alam kung paninindigan mo yung bagay na yon or ikaw ba'y magagabayan ng Panginoon Diyos? Talaga bang tuloy-tuloy yung pagbabago mo sa Panginoon? Kaya nga po may church. Kaya nga po mayroong cell group at saka small group. Kaya nga po mayroong discipleship at may mga discipler at mga taong pwedeng tumulong sa iyo sa paglaga mo sa Christian life. Kasi unti-unti gagabayan kanila, unti-unti aalalayan kanila, unti-unti tuturuan kanila kung paano gumapang hanggang mamaya ay maglakad, hanggang mamaya ay tumakbo, hanggang mamaya ay magbasa, hanggang mamaya ay nagtuturo ka na rin dahil natututunan mo sa mga tao na nagturo sa iyo. It may be scary, but these people are going to help you in your Christian life. It may be scary for your loved ones because they love you. And they don't probably understand everything. I remember, ang father ko nung ako'y nakakilala sa Panginoon, sabi niya, Frank, ano ba yung pinasukan mo? At pagkatapos nung nagpaalam na ako, Papa, pwede ba akong pumasok sa Bible school para mag-serve sa Panginoon, magpastor? Natakot din siya. At sabi niya, anak, hindi ko alam kung magkakaroon ka ng magandang future dyan, pero just in case na magkaroon ka ng, mag-serve ka sa Panginoon po, pwede bang magkaroon ka ng fallback? Para bagang panigurado laang. Kasi syempre, natatakot sila kung anong pwedeng mangyari sa akin. Mapapakain ko ba yung pamilya ko? Ako ba ay mabubuhay ng normal? So sabi lang, aral ka muna ng college pagkatapos nung pwede ka na mag-serve sa Panginoon after mo matapos ang college para at least meron kang ibang career at meron kang ibang credentials. So ako naman, na-advisean ako na sumunod sa kanila dahil natatakot nga sila sa aking kinabukasan. So nag-aral ako sa college, pinaspasan ko yung college ko. And eventually, nung natapos ko na, sabi ko sa father ko, patapos ko na yung college ko, pwede na ba ako mag-serve sa Panginoon? Siyempre, hold siya doon sa kanyang commitment sa akin. Bahala ka sa buhay mo, sabi niya. And I took that as yes. And I went on serving the Lord. Natakot siya, natatakot din ako, but I knew whom I have believed. And I know that He will keep me safe until the end. Siguro hindi lang yun merong ibang mga tao na natatakot din nung sila nagsimula na mag-volunteer sa ministry. Ano ba itong pinasukan ko? Ano ba itong pinaggagawa ko? Ano ba itong oras na igugugol ko? Ano ba itong talent na aking papasukan? Yung aking ibibigay na panahon sa bagay na ito. Pero alam nyo, kung masaya kayo doon sa ginagawa ninyo and you're doing it to serve the Lord and to benefit other people, definitely the Lord will bless you there. At gagamitin ka ng Panginoon. O kaya, yung ibang tao natatakot sila nung nagsimula sila mag-serve sa Panginoon. Ako ba'y merong future dito? Ito po, nasa harapan na ninyo. Yun yung isang tanong ng magulang ko dati. Yun din yung isang tanong ko. But sabi ko, Lord, whether I have a future or not, I know that I trusted in you and you're calling me and you hold my life. In fact, yun yung isang tanong ni Ate B sa akin paano mo masusuportan yung family natin? Alam yung pinakasagot ko? The Lord will provide. Tinanong ako ng tatay ni Ate B, how will you support my daughter? Alam yung sagot ko, the Lord will provide. You know what? After so many years in our married life, the Lord has been providing for us. Not only for me, but even for my children. At hindi nagkulang ang Panginoon Diyos. Sapagkat kung kilala mo kung sino yung tumawag sa iyo at nag-appoint sa iyo, sabi niya kay Joshua, be strong and courageous. Be confident
because it is God you are following, not man. Not an ideology, but the God who is supreme, the God who created everything that is under heaven and earth. Pangatlong point na makikita natin dito or some point dito, but if you're fully trusting in Him, have peace and assurance. You know why? Joshua chapter 1 verse 8, binigyan siya ng assurance ng Panginoon. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. You know what? Sometimes people do not know how to obey the Lord. What to obey the Lord with. You know why? Kasi they don't read it from the Word of God. Kung minsan nagre-rely lang sila sa sinabi ni pastor na hindi naman magsisinungaling si pastor. Kaya lang maganda yung nababasa mo sa Biblia kasi nakikita mo ang Diyos ang nangungusap sa iyo. Pag nakita mo na sa Biblia tapos pinagmumuni-muni mo na, eventually, you will be sure to obey everything written in it. Kasi nga, yun yung nabasa mo, yun yung sinabi ng Panginoon Diyos. Pastor, paano kung hindi ko masyado maintindihan? Magtanong ka sa kinuukulan, mag-aral ka ng konti, mag-research ka ng konti, para nang sa ganun ay tama yung hinahakbangan mo. Although may mga Kristiyano rin na nag-aaral nga, nagre-research nga, kaya lang nga sa likot ng isip nila at saka sa taliwas ng pag-iisip nila, mali yung kanilang pinag-aaralan at hindi ugma sa tinuturo ng Biblia. Nakakalungkot naman din yung gano'n. Only then will you prosper and succeed in all you do. Alam niyo may qualification dito eh. If you want to be successful and be prosperous in all that you do, babalikan natin to, obey everything that is written in the Bible. How do you obey it? Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so that you will be sure to obey. At lagi niyang ginagawa yun. Lagi niyang tinutupad yung kanyang pangako. Tapos tinuloy pa niya sa verse 9, this is my command, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Yun yung napakaganda eh. Kasama mo ang Panginoon saan ka man naroroon. Nung tinanggap mo ang Panginoon Diyos, maaaring nagkakamali ka once in a while, kaya nga ang pinakamaganda rito, as soon as possible, you ask forgiveness from the Lord. As soon as possible, you repent and go back to the Lord. In other words, ay hindi mo pinababayaan ang kasalanan na mamuno sa buhay mo, bagkus ay nagbabalik loob ka sa Panginoon agad-agad. Para nang sa ganon, sigurado mong kasama ang Panginoon Diyos. Siyempre, pag tinanggap mo si Kristo, nandiyan naman siya sa puso mo. Kaya lang nga, nandun siya sa puso mo, kaya lang nga isinusupress mo siya sapagkat ayaw mong bigyan siya ng pamumuno sa buhay mo. You are indwelt by the Lord Jesus Christ, by the Holy Spirit, but you are not filled with the Holy Spirit. In other words, ay hindi siya ang Panginoon at boss at driver at piloto ng buhay mo. Ikaw ang nagpapatakbo. Pang-apat na subpoint na makikita natin dito, your next journey will bring you to the unusual heights you never or we never imagined. Verse 7 in 1 Joshua chapter 1, be strong and very courageous. Ilang beses sinabi ito ng Panginoon sa kanya, be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them. Turn neither to the right or to the left. Basta diretso ka lang, sundan mo lang yung binibigay sa'yo ng Panginoon at yung tinuro sa'yo ni Moses. Then you will be successful in everything you do. Napakaganda. Sa lahat ng ginagawa mo. Alam niyo, gustong-gusto kong i-apply ito sa buhay ko, and in-apply ko ito sa buhay ko, and I saw it to be very beneficial for me. Challenge ko sa inyo mga kapatid, i-apply nyo rin sa buhay ninyo ito. Kung hindi pa ninyo ginawa itong 2023, sana itong 2024, i-apply ninyo sa buhay ninyo ito. Huwag kayong lumiko sa kaliwa, huwag kayong lumiko sa kanan, diretso lang, ibig sabihin sumunod lang kayo sa salita ng Panginoon Diyos. Hindi nyo man naiintindihan lahat, nakakatakot man, hindi man maintindihan ng mga mahal nyo sa buhay.
Maaring meron kang pangamba, but alam nyo, pag alam nyo kayo ay sumusunod sa Panginoon, sana ay magdulot sa inyo ito ng kapayapaan at saka assurance. And you know what? God will bring you to the unusual heights that you would never imagine. Grabe yung gagawin ng Panginoon Diyos. Yung mentor ko, si Dennis Eagle, isa sa mga mentors ko, sinabi niya sa akin noon, hindi ko alam kung saan niya nakuha, but the height of a person is when he is in 40 years old, 40 to 45 years old. In other words, meron siyang mga pangarap, meron siyang mga plano, meron siyang mga pinag-aaralan, meron siyang mga bagay na nangyayari sa buhay niya, pataas yan. Pagdating ng 40 to 45, nagpaplato na yan. Pagdating ng 50 nga, gaganyan na yan. Pagdating ng 60, pababa na yan. Tapos 65, pababa na yan. Alam nyo, parang hindi naman ako maniwala doon kasi nga ay hindi naman totoo yun sa lahat ng tao. Si Moses nga ginamit ng Panginoon when he was old already. Si Joshua ginamit ng Panginoon nung siya'y bata pa. Si Caleb ginamit ng Panginoon Diyos nung siya'y may edad na. Ang yabang pa nga niya, sabi niya, kaya ko pa, malakas pa ako. O sige, gawin mo. Pinagpala naman siya ng Panginoon, but eventually, his age was catching up on him. Kaya nga, kahit nasabihin natin pababa na, siguro yung strength, siguro yung vigor, yung kalakasan, pero yung pagpapala ng Panginoon Diyos, hindi naman bumababa. Because the more mature we are in our Christian life, the humbler we come and we become, and the more we surrender our lives to the Lord. So apply this promise of the Lord. Then you will be successful in everything you do. How do you do that? Follow the instructions of the Lord and do not deviate from it. Do not either turn to the right or to the left. Sundin natin ang salita ng Diyos. Principle, don't forget that God is sovereign over all. Trust Him more than your fears. Patuloy ka magtiwala sa Kanya. Patuloy mong ibigay yung buhay mo sa Kanya. Pangatlong point natin dito, surrendering to His purpose. Pagsusuko doon sa Kanyang layunin sa buhay mo. Verses 48 to 45, 52, 48 to 52, sorry. His parents didn't know what things. Siyempre, kahit sino magulang ay medyo magugulantang. Sabi ni Mary sa kanya mga magulang, son, his mother said to him, what have you done? Or why have you done this to us? Ba't mo ginawa ito? Iniwanan mo kami. Your father and I have been frantic searching for you everywhere. Talagang nagulantang kami, nakahahanap sa iyo. But why did you need to search? Sabi naman ni Jesus Christ, sabi niya, He asked, don't you know that I must be in my Father's house? Sandali lang, parang medyo may kulang, may mali doon. Verse 50, but they didn't understand what He meant. Yun yung second point natin. Then He returned to Nazareth with them and was obedient to them. And His mother stored all these things in her heart. And Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and all the people. Alam po ninyo mga kapatid, meron tamang season sa bawat buhay natin. May season. Number one, there is always a right season for our life. May season no ikaw ay elementary. Siyempre, bata ka pa lang, marami kang mga bagay na hindi alam. May season din nung high school ka na, akala mo alam mo lahat ng bagay. Nung nasa college ka na, lalo ka pang kuminsan ay gusto mo maging independent to the point na gusto mong tumira sa dorm para ikaw maging independent. O kaya ay gusto mong magkaroon ng influence from other people and at the same time ay be able to explore the world. And then nung nag-work ka na, na-realize mo na you could fulfill your dreams. And I hope yung dream na yon is not outside of God's will. I hope yung dream na yon is within the context of God's purpose for your life. Kasi may maraming mga young professionals na nung nakapagtrabaho na wala na, hindi mo na makita sa church. Nawala na rin yung kanilang deep relationship with the Lord or yung fellowship with the Lord because they were running after their career and success and promotions and dreams.
na hindi kasama ang Panginoon Diyos. Hindi naman lahat, ano? Pero I hope if you're listening this morning, isama niyo pa rin ang Diyos sa inyong mga pangarap. Isapan niyo pa rin ang Diyos sa season ng buhay ninyo kahit na kayo'y successful na. Yung iba ay nasa training na season. Siyempre, ikaw ngayon ang sumusunod sa kalat, nakikinig, and then eventually you start performing and you perform well because you probably know a lot better than your trainer o kaya marami ka ng mga natutunan sa kanila, and then eventually napupromote ka na kasi nga ay meron kang nagpapakita at nagagawa ng magagandang mga gawa. Probably you got into a business and then eventually you became a leader and eventually you became a manager. May season sa bawat buhay natin. Samantalang dati, totoy ka lang. Samantalang dati ay naglalaro-laro ka lang dyan sa tabi ng kalye. Ngayon ay sa'yo na yung kalye. Anong pinapakita natin dito? Doon sa verse 52 ng Luke chapter 2, Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and all the people. You know what? Jesus grew in wisdom and in stature. He learned and he observed. Hindi natin pwede sabihin, nagkasala si Kristo pala doon kasi sumuway siya sa magulang niya. Sumuway pag merong sinuway. Pero kung pareho naman sila nag-assume lang, wala kang sinuway. It was an honest mistake. But after that, he grew. He learned to obey. Sa Tagalog nga ay sumunod na siya ng lubusan sa kanya mga magulang. And then, and favor with God and with all men, he waited for his time and he started to mature because of that. So, hindi panibasa ikaw ay Christian na alam mo na lahat ng bagay. Mayroong panahon, may season for that. Hindi panibasa tinawag ka ng Panginoon to volunteer in a certain work, alam mo na lahat. May panahon, learn and mature and develop. At mga kapatid, maturity in the life of a Christian is not going up and become proud. Maturity in the life of a Christian is going down and humble yourself before the Lord. And give importance to other people who are with you in the ministry. Hindi mapagpataas kung hindi mapagpakumbaba. Pangalawang subpoint natin dito sa third outline natin, reassure your loved ones of God's sovereignty in you. In other words, dahil may season ka sa buhay, may mga natututunan ka, sa mga natututunan mo na yon, that should cause you to become humbler. Lalo mapagpakumbaba. And of course, yung mga tao, mga kasama mo na nagmamahal sa'yo, unti-unti mo silang i-reassure na ang Panginoon Diyos ay nasa buhay mo at meron siyang ginagawa sa buhay mo. Tulad po dito sa Matthew chapter 28 verse 20, teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Yung reassurance na yun na susunod ka sa Panginoon, magsiserve ka sa Panginoon, gagawin mo yung mga sinasabi niya, at lagi mo ipakita sa kanila, kasama ko ang Panginoon palagi rito. Hindi mali yung pagtatahak ko sa buhay na ito. Hindi mali yung decision ko na sumunod sa Panginoon. Eto nga, tingnan ninyo, mas mainam pa ang nangyari sa akin kaysa kung nangyari sa akin na hindi ako sumusunod sa Panginoon. Kung minsan nga nakakalungkot, may mga magulang na galit sa mga anak nila na nagsaserve sa Panginoon o kaya ay sumunod sa Panginoon. Alam mo, kung minsan may mga natanong na ako, ano ho bang gusto ninyo? Mas gusto ba ninyo maging drug addict ang anak ninyo o sumunod sa Panginoon? Hindi na sila makasagot. May magulang na nagsabi po sa mas mabuti pang namatay na lang siya, mabuti pa naging drug addict na lang siya kaysa sumunod sa Panginoon. Yun na nga nangyari sa ibang mga anak niya. Kaya mga kapatid, sabihin natin sa kanila, huwag kang mag-alala. God is with me and He will not forsake me. Huwag kayong mag-alala. I'm in good hands. Nasa kamay ako ng makapangyarihang Diyos. Huwag kayong mag-alala. Nag-iingat din ako. Hindi ako yung pabara-bara o sige ng sige o kaya sugod ng sugod. Nag-iisip din naman ako dahil may wisdom na binigay ang Panginoon. May mga tao naman na gumagabay sa akin.
Huwag kayong mag-alala. Lumalago ako na unti-unti sa Kanya at natututo ako unti-unti sa Kanya in wisdom and in stature. Reassure them. And eventually, because of what God is doing in your life, sana dalihin nyo rin sila sa Panginoon. Huwag naman sana na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, binago ka ng Panginoon, nag-grow ka sa Kanya, nag-mature ka sa Kanya, nagkaroon ka ng magandang bahagi sa buhay mo na talagang ginamit ka ng Panginoon Diyos, tapos iwanan mo sila. Huwag naman sana. Share the gospel to them. Subukan mo. Pastor, baka magalit sila. Huwag mong isipin baka magalit. Kung magagalit sila sa'yo, di magalit sila sa'yo. But make a point of sharing the gospel to them in a very loving and a very humble way. Kasi kung hindi, imagine, alam mo na ang sagot sa problema ng buhay, ayaw mo pang imahagi sa kanila. Dahil sa takot, baka naman naghihintay lang sila na mayroong mag-share sa kanila. Try it itong taong ito. Try it itong taong ito. Principle, let's grow in wisdom and spirit this coming year. Pagyamanin natin ang buhay natin, mga kapatid. Huwag natin gawin yung usual. If we could break away from that and make it extraordinary, why not? Kasi every season sa buhay natin, merong gustong gawin ng Panginoon. At pag meron siyang pinagagawa sa buhay natin, mag-surrender tayo sa kanyang purpose sapagkat lalo tayong pagpapalain ng Panginoon, lalo tayong gagamitin ng Panginoon. Ikaw ay lilipad at aalangwa, higit pa sa iyong iniisip. And God could use you mightily. Hindi para magmataas, hindi para magmarunong, hindi para magmagaling, magmayabang, kung hindi lalo mong sasabihin, grabe ka, Panginoon Diyos, ang galing mo talaga. Ang galing mo talaga. You are a great God. You know better than I do. And I would like to surrender my life to you. Sana po, mga kapatid, itong susunod na taon, pagyamanin natin ang nalalabing buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Ay, manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng nanunood at nakikinig sa amin ngayong umagang ito. Nawa, Panginoon, ay magkaroon kami ng mas higit na pagbabago mula sa aming nakagisngan o kaya ay usual na ginagawa namin. At turuan nyo kami, Panginoon, na lalo magpakumbaba sa inyong harapan. Turuan nyo kami, Panginoon, na lalo magtiwala sa inyo. Tulungan nyo rin kami, Panginoon, na ma-assure namin ng mga mahal namin sa buhay na tama yung aming tinatahak na landas at tama yung Diyos na aming pinananambahan at pinagsisilbihan at pinagsukuan. Hindi relihiyon kung hindi isang relasyon sa isang Diyos na makapangyarihan. At sana po, Panginoon, gamitin niyo ang bawat buhay ng bawat Kristiyano. Kayo po na nanonood ngayong araw na ito para yung mga mahal namin sa buhay ay madala rin namin sa inyo, maakay din namin sa inyo, at sana po ay lumago din sila sa kanilang Christian life nila. Tulad po ng pagtulong niyo sa amin at paggabay niyo sa amin na lumago sa aming Christian lives. Alam namin, Lord, malapit na kayong dumating at sana po, Panginoon, ay huwag kaming magpakakampante sa mga nangyayari. Bagkus lalo kaming maging mainit, lalo kaming sumunod, lalo kami magsuko sa inyo at lalo namin pagyamanin ng buhay na binigay niyo sa amin. Kaisa-isang buhay lang. At sana, Panginoon, itong buhay na ito maging kapaki-pakinabang para sa pagluwalhati sa inyo at para sa mga mahal namin sa buhay at para sa mga tao na ipinaabot niyo sa amin. Pagpalain niyo ang nakaraang taon, pagpalain niyo ang aming hinaharap na taon sa ilang oras na lang. Thank you, Lord, for what you will do. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you and a blessed new year to everyone.
midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise. Let's lift up our voice, but I will lift up